Ang araw kung kaya small lady nga ba nakuha ng prosekusyon ang umano'y leak bank records si Chief Justice Renato Corona. Pero pagbubunyag ni PS Bank Katipunan Branch Manager Annabel Chongson, nilapitan daw siya ni Representative George Banal noong January 31 para humingi ng tulong tungkol sa hawak nitong bank records si Corona. Sa pagtatanong ni Senator Judge Loren Legarda, ikinwento ni Chongson na pinuntahan siya ng kongresista sa kanilang bangko, dalang isang specimen signature card, katulad daw ng Annex A na isinumite ng prosekusyon sa korte. Tinatakpan pa raw ito ni Banal, pero napansin daw ni Chongson na nakapangalan umano ito kay Chief Justice Renato Corona. She asked you about a dollar sign? Yes, Your Honor. How did she ask you this? Well, actually, when How did she ask you about the dollar sign? What is this? Is this a dollar sign? Did you not ask Congressman Banal how did he happen to be in possession of that signature card? I did, Your Honor. And what was his answer? I will tell you if you will help us. As soon as you help us. Pero, giit po ni Chongson, tinanggihan daw niyang magbigay ng anumang tulong sa kongresista. Dahil lumalabas na may kopya na si Congressman Banal ng mga umano'y bank document ni Chief Justice Renato Corona bago pa man nakuha umano ni Prosecutor Reynaldo Umali ang dokumento mula umano sa isang small lady. Tumayo agad si Lead Prosecutor Niel Tupas Jr. para magbigay ng paglilinaw. Wala raw siyang alam tungkol sa mga bank records bago pa man mag-February 2, kaya ang sinamit daw nila ay yung bigay ni Umali. Pinanindigan naman ni Umali na isang small lady ang nagbigay sa kanya ng dokumento. Agad na mga nakapagsalita si Representative Banal na nagkataong nasa Senado rin kahapon. Noong January 30 daw kasi, may nakita siyang envelope sa harap ng bahay niya. May laman umanong photocopy document na tila specimen signature mula sa PS Bank. Nakapangalan daw ito kay Chief Justice Renato Corona at may nakalagay na deposit na $700K. Kaya humingi siya ng tulong kay Chongson para malinawan sa dokumentong nakuha niya. Po sa may driveway po namin, meron po kasing mga slots yung gate ko po. Meron po dong naka-fold po siya na papel po. Sa St. Ignatius po ako nakatira, pagitan po yun ng White Plains at Blue Ridge. So kinabukasan po, di nakita ko na nga po, meron pong handwritten po yung $700K. Gusto ko pong i-verify po talaga. Humingi ng paumanhin si Banal sa mga kasama sa House Prosecution Panel dahil wala raw siyang pinagsabihan tungkol dito. Si Banal ang Deputy Head ng Secretariat ng Prosecution Panel. Samantala, sa isang forum sa La Consolacion College, Manila, bilang bahagi ng kanilang paggulita sa 1986 EDSA Revolution, muling nagsalita si Pangulong Noynoy Aquino laban kay Chief Justice Renato Corona. At ayon sa Pangulo, malaking dagok daw sa kanyang kampanya kontra katiwalian kung mapapawalang sala si Corona. Ang kwento pa ng Pangulo, kung noong 1997 ay nasibak ang isang court interpreter ng Davao RTC matapos mapatunay hindi idineklara sa kanyang sale ng isang pwesto niya sa palengke, paano pa raw kaya ang isang punong mahistrado? Wala pang reaksyon si Chief Justice Corona sa mga patutsara ng Pangulo, pero ang kanyang mga abogado umaasa raw na hindi magpapa-impluwensya ang mga senador sa Pangulo. Sakasakali po na ma-acquit si Chief Justice Corona, how will this affect your reform agenda in making corrupt public officials accountable for their past misdeeds? Extremely difficult, if not impossible. Sana, wag na muna siyang maghusga na sasabihin niya sa publiko kasi nga meron pang paglilitis dito sa loob ng impeachment court at naniniwala kami na ang senator, judges at ang impeachment court ay magiging matapat at makatarungan. Sana nga maging independent yung senator judges at hindi lang yung kulay nila sa politika, yung mangibabaw. Oo. Actually, yun ang matagal na nilang nirereklamo, no? Yung panghihimasok daw ng ehekutibo sa kasong ito. Kasi paano mo daw masasabi na impartial at hindi talaga nakikialam ang Malacanang. Kung ang executive, hindi lang Malacanang, pati yung ibang brand, well, syempre, lahat ng agencies na ano nila, talagang ginagawa daw ang lahat para
mapa-impeach. Pero ito makikita mo si Presidente talagang kompleto ang kanyang hindi siya PowerPoint snide presentation. remark lang, yung parang pasaring, di ba? Usually, direkta talaga naka-prepare ang kanyang presentation. May question kung saan nanggaling yung mga bank records, yung mga ebidensya kung paano siya na-acquire. Eh, nakikita mo naman syempre ang kalaban mo dito, gobyerno kung ikaw yung inaakusahan. Parang all the resources available sa gobyerno. Siyempre. Kailangan siguro medyo Kasi di ba yung malaking difference yung panahon ni GMA, di ba? Talagang wala ka naman makuha mga witness noon. Yes. Kasi bawal. Sila lahat ng witnesses pwede available, di ba? Oo. Samantala ngayong umaga, isang hero's welcome ang ating hinanda para sa ating bagong kampiyon sa boxing, si IBF Light Flyweight Champion John Riel Casimero. Siya po yung boksingerong Pinoy na kinuyog ng mga taga-suporta ng kanyang kalaban sa Argentina. Kaya naman eto at inaabangan na ni Love Anyover sa NAIA ang pagdating na aeroplanong sinasakyan ni Casimero mula sa Cebu City. Lavelia, good morning! Good morning! Good morning, Lynn. Ako, kung dyan kinuyog si John Riel, yes, no? Dyan sa Argentina. Eh, dito naman medyo pagmamahal naman ang kanyang naabutan, ano? At hindi naman kinuyog. Abay, ito nga, 5 a.m. Kaninang madaling araw ay dumating nga dito sa NAIA Terminal 3, sakay ng Cebu Pacific Flight 5J584. Itong si John Riel at makikita nga natin ngayon, makikita nyo nga sa inyong mga telebisyon ang kanyang maayos naman siya. Nagaling siya ng Ormoc, Leyte, no? Doon siya dumiretso. Tapos mula naman Ormoc ay pumunta siya ng Cebu. At mula Cebu, saka siya ngayon pumunta dito sa Maynila. Siya nga ay nanalo via technical knockout doon siya nga sa Argentinian boxer na si Luis Lazarte sa Buenos Aires, Argentina noong February 11. Ayan, 10th round po nung napabagsak niya itong si Lazarte. Yun nga lang, sa kasamaang palad, kinuyog nga sila kasama yung kanyang trainer na sina Mr. John Ray Villorente, and Sammy Anti. Tama ba? Sammy Annie, kanya rin pong promoter. Ayan, kasama rin po niya yung dumating ngayong umaga dito sa NAIA Terminal 3. At pagkatapos nga niyang didiretso yan ngayon sa GMA 7 at hanggang sa GMA News TV ay pwede niyo siya mapanood at pwede niyo abangan kung ano yung kanyang mga ikukwento tungkol sa nangyaring laban nga niya dyan sa Argentina. Yan muna ang aking update mula dito sa NAIA Terminal 3. Balik mo na dyan sa inyo, Lynn. Kaya sinaabangan natin siya dito sa studio. Maraming salamat, Love Anyover. Pasadahan naman natin ang mga ma-action balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Nawala ng kontrol ang isang jeep sa Quezon Avenue kaninang madaling araw na nagresulta sa pagkabundol sa isang lalaki at pagkabangga sa isang tindahan. Sa lakas ng impact, duguan at halos walang malay ang lalaking nabundol. At matapos makabundol, sinuyod naman ng jeep ang isang tindahan sa lugar. Sa lakas ng impact sa tindahan, nasira ang ihawan nito, mga tubo at maging ang bubong. Nabasag naman ang windshield ng jeep at nayupi rin ang unahan. Ang ilang sakay ng jeep dumadaing ng sakit ng katawan. Ayon sa driver ng jeep, galing daw siya ng Quiapo at papuntang Fairview nang biglang tumawid ang lalaki, kaya't hindi niya ito naiwasan at doon na siya nawala ng kontrol sa sasakyan. Agad namang dinala ng driver ng jeep sa ospital ang mga sugatang pasahero at nangakong pananagutan ang nangyari. Samantala, isa ring jeep ang naaksidente sa panulukan ng Ortigas Avenue at C5 kagabi. Yan ang Ronda Report ni Katrina Son. Katrina? Susan, isang pampasaherong jeep na may plakang PXY215 biyaheng Binangonan ang uno ang bumangga sa isang puno ng akasya sa may kanto ng Ortigas Ave at C5 bandang alas 10 kagabi. Di bababa sa 14 na pasahero ang nasaktan sa insidente. Ayon sa driver ng jeep na si Jun Tamayo, nawalan daw siya ng brake kaya't nawalan ng kontrol sa minamanehong sasakyan na dumire-diretso sa puno ng akasya. Kwento ni Joshua Santiago, isa sa mga pasahero, mabilis ang takbo ng jeep at tila nawalan daw ng choice ang driver kundi ibangga sa puno ang sinasakyang jeep. Sabi ni Wally Madriaga na nakasaksi sa pangyayari, sa may stoplight pa lang daw ay humahataw na ang jeep at bumigewang sa kalsada habang may iniiwasang dalawang sasakyan. Mamaya pa ay nakita na lang daw niyang bumangga sa akasya ang jeep. Susan? Okay, maraming salamat, Katrina Son.
Samantala, 3 naman ang nasawi matapos sumalpok ang isang pickup truck sa sinusundan nitong trailer truck sa Star Tollway sa Malvar, Batangas. Agad binawian ng buhay ang 3 sakay ng pickup, kabilang ang 12 anyos na nakilala lang sa pangalang Emily. Ang madre si Flordelina Espiritu at tauhan ng simbahan ni si Jasmine Liwag. Critical naman ang kondisyon ng driver ng pickup at isa pang kasamahan ng 3 namatay. Ayon sa investigasyon, binabagtas ng trailer na may kargang mais ang slow lane ng